Hello mga kavid, Manhwa Cuties here, at ito ang unang nating video, sana magustuhan nyo. Nagsisimula ang kwento sa dugo na nagkalat sa lupa. Ang babaeng sugatan ay nag-isip, na ang lalaking ito ang pangunahing lalaki sa kwento, at ang isa naman ay ang pangalawang lalaki. Habang nakatuon siya sa dalawang walang malay na lalaki, alam niyang sila ang panganay at pangalawang anak ng pamilyang Orca. Isa sa kanila ang namatay matapos mabulag, at siya ang bunso. Nagmuni-muni siya na hindi siya makapaniwalang hindi na naman siya lumampas sa edad na 20 taon sa episode na ito. Sa mundong ito, tila isang nobelang tungkol sa pagpapalaki ng anak ang takbo ng kwento, 20 taong gulang, 21, at 22 taong gulang. 3 beses na niyang naranasan ang mundong ito. Pinapayapa niya ang sarili, na hindi niya kasalanang isinilang siya sa isang malakontrabidang pamilya. Muling isinilang siya sa isang kwentong, cute, na may tema ng pagpapalaki. Walang ibang nabubuhay ng kasing kawawa niya. May papalapit sa kanya, may madilim na presensya. Nagulat siya at nag-isip, isa siyang buhay na dragon, ang tinatawag na Dragon Duke. Napakagat siya ng labi, alam niyang kung hindi lang pinakialaman ng mga loko-lokong male leads ang Dragon Duke, hindi sana humantong sa ganito. Bakit nila kailangang manggulo at maglikha ng trahedya? Iniisip niya kung may saysay ba ang malungkot na katapusan sa isang parenting novel. Nanginginig siya sa kaba, pero nagulat pa rin ng bigla. Napansin niyang tila Soul Street ang nasa likod nito. Nagtataka siya kung bakit niya ito nakikita. Napagtanto niya, kung pupunta siya roon ngayon, baka makauwi na siya. Nabuhayan siya ng pag-asa. May ngiti sa kanyang mukha, alam niyang maaari na siyang makauwi. Ikatlong episode na ito ng parenting novel. May determinadong tingin sa kanyang mga mata, at iniisip na sa susunod na buhay niya, sakaling muling isilang, ay pipiliin niyang paamuin ang isang dragon sa ibang lugar. Samantala, 2 babae ang nag-uusap. Isa ang nagtanong kung taon ba ito para sa nobya ng dragon. Sumagot ang isa, wala daw kapangyarihang nagising sa kanya noong ipinanganak siya. Tinanong nito kung ang pagiging nobya ng dragon ay katumbas lang din ng pagbebenta. Narinig niya ang usapan nila. Napaisip siyang kailangan niyang maging kapaki-pakinabang sa pamilya sa kahit anong paraan. Napagtanto niya, puro salita lang ang mga tao rito, pero sa pagkakataong ito, mas lalakas ang kanyang boses. Sa buhay na ito, tiyak na magiging nobya siya ng dragon. Ang lugar na ito ay isang mundo kung saan siya ay naging Doom baby daughter ng duke ng pamilyang Orca. Sinubukan niyang baguhin ang orihinal na kwento para mabuhay ng maayos, pero nauwi lang sa kabiguan ang lahat ng kanyang pagsisikap. At hindi lang iyon, isinumpa rin siyang maulit-ulit ang kapalaran, pinilit siyang bumalik sa simula ng paulit-ulit matapos ang mga matitinding pagkabigo ng una at pangalawang pagsubok. Sa unang pagsubok, nabigo siyang akitin ang orihinal na pangunahing lalaki. Namatay siya ng biglaan, naging sakripisyo. Sa ikatlong pagsubok na sinimulan niya ng may mataas na ambisyon, muli siyang napatay sa bitag ng pangunahing lalaki. Ngunit bago niya tuluyang ipinikit ang mga mata, ang huling nakita niya ay ang kapangyarihan ng Dragon Duke. At napaisip siya, kung mapapasakan niya ang kapangyarihang iyon, baka makauwi siya sa wakas. Inihiga siya ng maid sa silid. Nainis siya, bakit hindi man lang magaan ang kilos ng katulong. Umalis ang maid habang iniisip niyang kahit bata, tinatrato pa rin siyang walang awa. Alam niya sa sarili niyang siya ay isang walang halagang miyembro ng pamilya. Ang pinuno ng pamilyang Orca, si Aquila Aquishadal, ay nagtanong, nandito ba siya? At doon niya naintindihan, ngayon ang araw na. Tatanggap siya ng pangalan. Tinanong niya ang tagapaglingkod tungkol sa kapangyarihan ng tubig. Ipinaliwanag nito na ang kapangyarihang ito ay espesyal at minamana sa loob ng pamilyang Orca. Kapag na-activate, nagiging malaya ang mga nilalang dagat na gamitin ang kanilang lakas kahit nasa lupa. Mas malakas ito, mas mabuti para sa mga nilalang na mula sa tubig. Ito ang kapangyarihang nag-aalis ng hadlang sa kakayahan ng lahat ng aquatic animals. Mukhang inis si Aquila at tinanong ang tagapaglingkod kung wala ba itong dalang kapaki-pakinabang. Inusisa niya kung ano ang pangalan ng bata. Sumagot ang tagapaglingkod, Calypso. Kaya't nagpa siya si Aquila na pangalanan siyang Calypso Aquishadal. Pumayag ang tagapaglingkod na ipresente siya gamit ang pangalang iyon. Naisip ni Calypso, ito na ba ang katapusan? Pero agad niyang napagtanto, hindi pa.
Dahil kung hindi niya maaagaw ang atensyon ni Aquila sa ganitong paraan, tiyak siyang pababayaan at mamamatay. Para hindi siya maipagbili bilang nobya ng dragon, kailangan niyang mabuhay, kahit man lang hanggang sa umabot siya sa edad na 10 taong gulang. Bigla siyang sumigaw ng, "Sandali lang," dahilan para mabigla si Aquila at ang tagapaglingkod. Lumingon si Aquila at tinanong kung ano ang sinabi niya. Tinawag siya ni Calypso bilang, "Lola." Nagulat si Aquila. Tinanong niya ang tagapaglingkod kung marunong na ba talagang magsalita ang bata. Sino ang nagturo sa kanya niyan? Tanong niya. Sumagot ang tagapaglingkod, karaniwan pong nagsisimula ang mga bata sa simpleng salita, mga edad 2 taong gulang. Sinagot siya ni Aquila, hindi ba't alam ng lahat na ang mga anak ng balyena, whale of spring, ay mas nahuhuli magsalita, at madalas ay natutulala hanggang sa edad na 5 taong gulang. Lumapit si Aquila kay Calypso habang iniisip ni Calypso na maganda ito. Sinabi ni Aquila, "Sabihin mo ulit." Muling sinabi ni Calypso, "Lola." Napansin ni Aquila, hindi lang siya marunong magsalita, marunong din siyang umintindi. Sabi pa ng tagapaglingkod, hindi po siya tinuruan ng mga katulong o mga yaya. Alam ni Calypso, ito ay dahil sa kakayahan niya bilang isang reincarnator. Tinawag pa niya silang matatandang ulo ng isda sa isip niya. Napaisip si Aquila, may henyo kayang isinilang sa hanay ng mga isdang to. Tinawag siya ni Calypso na, "Lol ang ulo ng isda." Kaya't binuhat siya ni Aquila, at tinawag siyang Pilya. Sinabi rin niyang kamukha raw niya si Pierre, at kahit wala itong kapangyarihan, mabilis ang pag-unlad nito. Tinanong ni Aquila si Calypso kung kaya ba nitong patunayan na magiging kapaki-pakinabang siya. Inabot ni Calypso ang buhok ni Aquila at hinayla ito, dahilan para magulat ang tagapaglingkod. Iniisip ni Calypso na, sigurado akong kaya ko ito. Sinabi niya kay Aquila, "Mabuti naman po ako. Marunong akong magsalita, ako ang magpapatunay." At sa isip niya, kailangan kong makabalik sa bahay. Gagawin ko ang lahat. Tumawa si Aquila. Sa ilalim ng lalaking sumuko sa buhay, may lumabas na ganito. Inihagis niya si Calypso sa kama. At sige na nga, wika niya. Nay na si Calypso, lahat kasi, itinuturing pa rin siyang bata. Sabi ni Aquila, ipagpapaliban ko muna ang pagtatapon sa batang yan. Dalhin siya sa institusyong pang-edukasyon ngayong tag-init. Sumagot ang tagapaglingkod ng, "Opo." Paalala pa nito, kapag wala siyang ipinakitang resulta doon, palalayasin siya. Wala nang pangalawang pagkakataon. Buong determinasyon si Calypso. Iniisip niya, tingnan natin. Lalago ako ng mabilis, magiging pinakamahusay, at tuluyang lalayas sa pamilyang ito. Ang layunin niya, mabuhay hanggang edad na 10 taong gulang. Pero alam niyang kulang pa rin ang kakayahan ng kanyang katawan, sobrang layo pa sa kailangan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at inisip, dahil napagpasyahang pupunta ako sa institusyong pang-edukasyon sa buhay na ito, mas magiging madali sana kung may tagapag-alaga ako. Bagamat hindi imposibleng mabuhay ng mag-isa roon, mahirap. Ibinaba siya ng maid sa sahig at sinabing, sa loob ng 1 linggo, planong ilipat ang iyong tirahan. Iniisip ni Calypso na ang mga ugali ng mga tao ay biglang nagbabago kapag kinikilala ang kanilang kakayahan. Kaya sinabi niya sa kanila na sige lang, magpatuloy, habang iniisip na sa mundong ito ng mga taong nabubuhay ayon sa survival of the fittest, ang isang matandang may taglay na kapangyarihang nakakatakot, subalit naiintindihan siya kahit wala pa siyang kapangyarihan ng tubig, ay kakaiba. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Pierre Aquishadel. Narinig niyang hindi raw ito dumalo noong ipinanganak siya, at ni hindi raw nito inalagaan ang kanyang mga kuya. Hindi raw ito naniniwala sa bonding ng pamilya. Kaya, una sa lahat, hindi dapat malaman ng ama na ang anak nitong mahina ay posibleng may malakas na kapangyarihan. Kung mahuhuli niya ang atensyon ng kanyang ama, maaari siyang umasa ng tulong. Dala niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, at hindi niya inakalang magagamit niya ito sa mundong ito. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang nakaupo ang kanyang ama sa unahan, at napanganga siya sa gulat. Kinabahan siya, ngunit ngumiti ng banayad at tinawag ito. Tinanong niya kung alam nito kung saan ang institusyong pang-edukasyon. Sa kanyang nakaraang buhay, masyado itong maikli para makita ang aktwal na paaralan, at iniisip niyang ito marahil ang tinatawag na, ang magaganda ay may maikling buhay. Tahimik lamang ang kanyang ama.
Iniisnab ba ako? Naisip niya. Maya-maya, nagsalita ito, mula pa kanina, mali na ang daan na tinatahak mo. Sinabi ni Calypso na kailangan niya talagang pumunta roon, at tinanong kung maaari ba siyang samahan. Tumanggi ang kanyang ama at sinabing bumalik siya sa pinanggalingan niya. Napaisip si Calypso, wala talagang madaling bagay sa buhay. Umupo siya sa tabi nito, iniisip kung paano niya makukuha ang atensyon nito. Pwede kayang subukan ko siyang bigyan ng pagkain. Naisip niya. Kinuha niya ang kanyang supot at inabot ito. Ito pong pinatuyong prutas. Ako po ang pumili niyan. Gusto niyo po ba? Walang tugon mula sa kanyang ama. Napabuntong hininga siya, hindi ko talaga inaasahan to. Makaraan ng ilang sandali, sinabi niya, tahimik po pala talaga kayo. Wala po ba kayong mga kaibigan? Lagi po ba kayong naglalaro mag-isa rito? Kung ganun, kayo rin pala tulad ko, panalo lang palagi kapag mag-isa. Naiinis na siya. Hindi ba talaga ako papansinin nito? Sige na nga, sapat na siguro ang pagpaparamdam ko sa presensya ko ngayong araw. Tumayo siya at nagsabing, aalis na po ako. Paalam po, babalik ako. Habang papalayo siya, nakita ng kanyang ama ang sugat sa kanyang kamay. Naisip niya, anak ko ba yon? Hindi pa niya alam ang totoo kong pagkatao. Iba talaga ang itsura ng direktang linya kumpara sa collateral family. Pero magkahawig ang personalidad. Wala talagang paraan na di niya siya makikilala. Pagsapit ng gabi, narinig ni Calypso ang mga katulong na nag-uusap. Tahimik ka lang dyan, sabi ng isa. Sa batang halos walang kakayahan. Sayang lang ang pagod. Kung pwede lang sana tanggalin agad, sagot ng isa pa. Ito raw ay lugar kung saan iniiwan ang mga batang balyina hanggang mamatay, kapag hindi nila naipamalas ang kakayahan nilang mabuhay sa nakakatakot na mundong ito. Kailangan niya ang tulong ni Pierre. Naisip niyang, sigurado ako na kaya kung magpakitang gilas para makuha ang interes niya. Kinaumagahan, lumabas siyang muli para makipagkita sa kanyang ama. Pero paano kaya niya lulutasin ang pagiging mahina ng katawan niya? Ang kanyang mga kuya ay nakamana ng lakas at matitipunong katawan. Bakit ako lang ang mahina? Naiinis siya, walang gumagana. Sa kanyang nakaraang buhay, tinawag ito na, mga luha ng isang dragon ng tubig. Nagising niya ang kapangyarihan ng tubig sa pamamagitan ng isang kayamanang naka-align. Ngunit hindi pa siya pwedeng magmadaling hanapin ang kayamanan ngayon. Siguro, mas importante muna ang pagkamit ng tiwala ni Papa. Maya-maya, narinig niya ang tinig ng dalawang lalaki. Ito ba talaga ang lugar? Oo, tama ito, sagot ng isa. Nagkubli siya, sinilip sila. Sino ang nandoon sa lugar na ito? Isa ang nagsabi, may sinasabing ipinanganak daw na direktang tagapagmana rito. Sagot ng isa, gets ko. Pero bakit daw wala siyang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng tubig? Tsaka, di ba't ibebenta daw siya bilang nobya ng dragon? Isa pa, kapag nadisiplin natin yan, makikilala tayo ng Panginoon. Malilipat tayo sa pangunahing pamilya. Kung hindi natin ito ayusin, guguluhin niya ang plano ni Bayan. Bayan. Siya yung panganay na anak ng tiyuhin ko, isip ni Calypso. So tong mga to, voluntaryong naging collateral. Nakakatakot talaga kapag galit si Bayan. Kinuha niya ang ilang gamit, iniisip na natural lang na baliwalain ng mga collateral ang mga direct descendant kapag may mas malakas silang pinupuntahan. Isa ang nagsabi, kailangang disiplinahin ng maayos, para di na mag-isip pa ng iba. Pero alam ni Calypso, wala siyang kapangyarihan ngayon. Kailangan niyang tumakas, ngunit nakalikha siya ng tunog. Sino yun? Hintay. Nabigla siya, patay siya rito. Tumakbo siya habang hinahabol ng dalawa. Hulihin yan. Habol-habol siya, hingal na hingal, alam niyang hindi siya magtatagal. Sa wakas, nadapa siya. Huli na siya. Isa ang nagtanong, ikaw ba talaga ang direktang tagapagmana? Mukha kang walang kwenta. Ni hindi ka marunong gumamit ng kapangyarihan ng tubig, paano ka napansin ng Panginoon? Sumagot si Calypso, magaling ka magsalita. So kayo nga yung mga collateral sa ilalim ni Bayan. Nagulat ang dalawa, narinig mo yun, narinig ko rin. Ilang taon ka na ba? Paano mo napukaw ang pansin ng Panginoon kahit wala kang kapangyarihan ng tubig? Basura ka lang ba talaga? Tinuro siya ng isa habang pinapahiya siya. Sa sobrang inis ni Calypso, kinagat niya ang daliri ng lalaki. Sumigaw siya sa sakit at nagtanong, anong klaseng bagay to?
Pero patuloy pa rin siyang kinagat ng babae. Umiiyak siya sa sakit habang namamaga ito. Tinanong ng babae kung tapos na silang magsalita. Sinabi niyang kung peste siya, mas masahol pa sila sa nilalang sa lupa at tinawag silang, barbaric na ulong isda. Tinanong niya kung paano silang naglakas loob na ikumpara siya sa mga primitibong nilalang sa lupa. Naguluhan sila sa kanyang sinabi. Isa sa kanila ang nagsabi na sinubukan naman niyang makipag-usap ng maayos. Naisip niyang kahit isang salita lang, maganda na, pero hindi na siya maaaring tumakbo, wala siyang laban sa dalawa. Itinuro niya sila at sumigaw, tinatanong kung akala ba nila ay mananahimak lang ang kanyang ama. Nagulat ang dalawa at nagtanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Lord Pierre. Nagsimula silang matakot, sa matinding kompetisyon para sa tagapagmana, ang marekognisa ng pinuno ng pamilya ay isang malaking bagay. Alam niyang hindi ito magandang balita para sa iba, pero alam rin niyang sobra na ito. Paano nagawa ng dalawang binatilyo na guluhin ang isang babae? Sinabi nila sa kanya na huwag mag-imbento, at tinanong kung bakit siya papansinin ng kanyang ama kung dismayado ito sa kanya. Isa pa siyang taong tumatanggi kahit sa tawag ng mismong pinuno ng pamilya. Tinanong niya kung anong sinabi nila, at sinabing papunta nga siya sa kanyang ama ngayon. Naisip niyang walang masama kung mag-exaggerate ng kaunti. Sinabi niya na kung ang mga direktang tauhan ni bayan ang gumagawa nito sa kanya, ano kaya ang masasabi ng kanyang ama? Alam niyang oras na para gamitin iyon bilang panangga. Isa sa kanila ang nagsabi sa kasama na tumigil, may kakaiba siyang nararamdaman. Pero nagsimulang magalit ang isa, sinabing kailangang turuan siya ng leksyon at kailangan niyang pagbayaran ang pagkakakagat sa kanyang daliri. Pumikit siya habang tila sasaktan na siya. Naisip niyang sana noon pa niya narinig ang kapangyarihan ng tubig. Bigla, nagising ang kanyang kapangyarihan, lumutang sa ere ang lalaki. Gulat siya, pati na rin ang isa pa na pilit siyang ginigising. Tinanong nito kung hindi ba niya sinabing hindi siya maaaring gumamit ng kapangyarihan ng tubig. Umalis ito, naiwan siyang nakataas ang gitnang daliri habang nagtataka sa nangyari. Napagtanto niyang bigla niyang na-activate ang kapangyarihan ng tubig at napahanga siya sa sarili. Nasa likod pala ng puno ang kanyang ama. Alam niyang madumi na siya ngayon at baka hindi siya makapunta sa ama niya, kailangan din niyang gamutin ang mga sugat. Ang ama niya pala ang gumamit ng kapangyarihan. Iniisip ng ama kung alam ba niya kung sino siya. Binanggit niya na miss na niyang maging matapang. Nagtaka ang kanyang ama. Pagsapit ng bagong araw, sinubukan niyang muli ang kapangyarihan ng tubig pero walang nangyari. Napagtanto niyang hindi pa rin siya tuluyang nagising. Sayang, kasi ang ganda ng takbo kahapon. May kumatok sa pinto, pinapasok niya ito. Ipinakilala ng isang kasambahay ang sarili bilang si Misa. Sinabi nitong ngayon lang siya nagsimulang magtrabaho at pakiusap ay alagaan siya. Napaisip si Calypso, mula sa pagiging Miss, ay naging prinsesa na siya. Sinabi ni Misa na naitakda na ang petsa ng pagpasok niya sa Primary Education Institute. Naisip ni Calypso na saan nga ba niya nakita si Misa noon. Bigla niyang naalala, para labanan ang mga halimaw sa lupa, dalawang kondisyon ang kailangan, isang komandanteng may pambihirang kapangyarihan ng tubig at isang base na may kakayahang tukuyin ang pinagmumulan ng tubig. Sa isang unit na walang komandante, kritikal ang matukoy ang mga pinagkukunan ng tubig. Naisip niyang tila pamilyar si Misa, pero hindi niya maalaala kung saan. Sa huli ay napagtanto niyang baka magamit niya ito sa hinaharap kaya dapat tandaan. Tinanong ni Misa kung saan siya pupunta. Sumagot siya na maglalakad-lakad lang. Sinabi ni Misa na maraming gumuhong gusali sa lugar na ito kaya delikado kung mag-isa lang siya, kaya sasamahan siya para sa kanyang kaligtasan. Naisip ni Calypso, hindi ba't parang hindi ito pagiging nobya ng dragon, kundi parang binibenta lang siya. Naalala niya ang sinabi ni Ula, na kapag hindi siya nakapagpakitang gilas, palalayasin siya. Tinawag siyang walang silbi at sana raw ay mawala na siya. Sinabi niya kay Misa na napakabait nito. Naantig si Misa. Nagpasalamat si Calypso pero sinabing kayanan niyang mag-isa. Lumabas siya at tinawag ang kanyang ama. Tinanong nito kung naligaw na naman ba siya. Sumagot siyang hindi, at tinanong kung mukha ba siyang tanga. Alam niyang hindi siya dapat baliwalain. Tinanong niya kung marunong ba ito gumamit ng kapangyarihan ng tubig. Tinanong siya nito, kung oo, bakit? Sinabi niyang turuan siya nito, pakiramdam niya magaling itong magturo. Tinanong siya nito kung batay saan.
Sagot niya, hindi niya alam, pero may vibe. Tinanong kung anong ibig sabihin niya. Sinabi niyang gustong-gusto talaga niyang matuto, at tinanong kung hindi ba pwedeng siya na lang ang tumulong. Sinabi niyang binibigyan niya ito ng pagkakataong magpalaki ng isang henyo. Tinanong siya kung kanino niya nakuha ang kayabangan niya. Sagot niya, sa kanyang ama. Sinabi niyang sobrang gwapo at napakagaling ng kanyang ama, at ito ang pinakakamangha-manghang tao sa buong mundo. Napaisip ang lalaki kung ganoon nga ba siya. Sinabi pa ni Calypso na mahal siya ng kanyang ama at ayaw siyang masaktan, umiiyak pa ito kapag nasugatan siya. Naalala niya kung paano siya tinatawag na prinsesa at kung paanong sinasabi sa kanyang mahal na mahal siya. Kapag nasasaktan siya, hinahalikan siya para gumaling. Pinuno siya ng kanyang ama at ina ng pagmamahal hanggang makalimutan niyang ampun lang siya. Hindi matutumbasan ang kanilang pamilya. Gusto niyang muling makasama ang kanyang ina, at nangangakong babalik siya sa kanilang tahanan. Tinanong siya ng lalaki kung bakit hindi siya natututo sa ama niyang iyon. Sagot niya, busy kasi ang isang iyon, at mukhang libre naman siya kaya pwede na siya. Bigla niyang naramdaman muli ang kapangyarihan ng tubig. Tumingin siya sa kanyang ama, pinipilit pala nitong gamitin ang tubig para sa presyon. Sinabi niyang papasok na siya sa Educational Institute kaya dapat maging pinakamahusay siya, kailangang masterin ang kapangyarihan ng tubig. Sinabi ng lalaki na pwedeng maging delikado ang piliting paggising. Pero sagot niya, okay lang. Isa lang ang buhay, so kung mamatay man siya, ayos lang. Tinanong ng lalaki kung anong kinalaman ng kapangyarihan ng tubig sa Educational Institute. Sagot niya, bakit naman hindi? Para maging pinakamahusay, kailangan iyon. Naisip ng lalaki kung paanong pinalalaki ang mga bata ngayon para maging ganito kabaliw, kahit siya ang pinakamabaliw sa lahat. Sinabi niyang gugustuhin ng kanyang ama na maging isang kahanga-hangang orka siya. Naisip ng lalaki kung bakit siya nagsisinungaling ng harapan kahit alam niya kung sino talaga ito. Hiningi ni Calypso na tulungan siya nito. Nanatili itong tahimik. Sinabi niyang, kita mo naman, sobrang talino ko. Kailangan ko lang ng kaunting tulong. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang kapangyarihan ng tubig at lumutang siya sa ere. Naisip nito, sa ganitong klaseng kabalintunaan, ano kaya ang gagawin niya kapag nahuli siya? Tinanong niya kung sa tingin ba niya, ang taong gustong maging malakas siya pero hindi man lang tumutulong, iyon ba ay tunay na nagmamahal? Ngumiti siya at sinabi sa kanya na mahal siya ng kanyang ama. Para sa kanya, ito ang pinakamahusay, pinakakul, at pinakamalakas na tao sa buong mundo. Dati raw ay nakikinig ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sinabi nito na sa pagkakataong ito, siya na ang magtakda ng oras. Ipinabatid niya agad na hindi siya nagbibilang ng edad, kaya dapat ay nasa parehong oras siya araw-araw. Umalis siya habang si Calypso ay labis na natuwa at nasabik sa ideya na tutulungan siya nito. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang itawag dito, Mr. Bao, Master. Sagot nito, kahit ano raw ang gusto niya. Sinabi niyang tatawagan niya itong Master, at inisip na kung siya ang tutulong sa paggising ng kapangyarihan ng tubig, oras na lang ang kailangan. Alam niyang hinding-hindi niya pagsisisihan ang pagkikitang ito at ang desisyong ito. Sa kanyang nakaraang buhay, nagising ang kanyang kapangyarihan ng tubig sa tulong ng isang kayamanang mahiwaga. Ngunit ang paggising ay hindi wakas, kailangan pa rin niyang matutunang kontrolin ito. Buti na lang, nakilala niya ang isang henyo at natutunan kung paano ito gamitin. Tinanong siya kung hindi ba niya ito alam, kaya subukan na lang daw nila ito sa ganitong paraan. Ayon sa henyo, sa patuloy na paglalantad sa sarili sa kapangyarihan ng tubig, matututo rin siyang kontrolin ito. Dahil doon, mabilis niyang natutunan ang paggamit ng kapangyarihan ng tubig, bagamat akala niya ay mamamatay siya sa proseso. Sinabi ng lalaki na dapat muna niyang i-expose ang sarili sa kapangyarihan ng tubig, kaya pinasisisid siya. Tinanong niya kung anong ibig sabihin nito, pero inulit lang niya. Ang sinabi, ipinaliwanag nito na minsan, ang paggising ay nangyayari sa mga sitwasyong nakakamatay. Nagulat siya at sinabi na kahit anong mangyari, hindi niya kayang gawin iyon. Sinabi ng lalaki na kung ayaw niya, maraming iba pang opsyon. Nang tanungin niya kung ano, inilarawan nito ang napakahihirap na mga pagsubok. Kaya sinabi na lang ni Calypso na siya na lang ay sised.
Tumalon siya sa tubig at napagtantong napakatindi ng training para sa kanyang edad. Ayon sa kanila, kailangan niyang sanayin ang katawan upang kayanin ang kapangyarihan ng tubig ng maraming beses at sa loob ng maraming oras. Dumaan siya sa matinding hirap hanggang sa labis siyang nanghina at nawalan ng malay. Pagbalik ng kanyang ulirat, humugot siya ng hangin at napagtantong muntik na siyang mamatay. Tinitigan siya ng kanyang ama at tinanong kung isa ba siyang amoeba. Pagkatapos ay sinabi nitong hindi, kahit ang Omega ay magre-react sa ganitong antas ng pagpapasigla. Sinabi nito na ang talento niya sa paggising ng kapangyarihan ng tubig ay mas mababa pa roon. Sinabi niya na kahit pananalita lang ang ginagamit niya, nasasaktan pa rin siya. Tinanong niya kung naisip ba nito ang edad niya. Siya ay isang 4 na beses na regressor na nakalimutan na kung paano maging bata, at siya ay isang ama na hindi kilala ang kanyang anak. Sabi ng lalaki, kung kaya niyang tiisin ang lahat ng training, may halaga pa ba ang edad? Alam niya na kahit pamahina pa ang nararamdaman niyang galaw sa kanyang katawan, may kakaunti na, ngunit hindi pa ito sapat para may kumpara sa kanyang mga kapatid na kinikilalang mga henyo. Alam niyang sa buhay na ito, abot kamay na ang pagiging makapangyarihan. Dumating ang araw ng kanyang opisyal na pagpasok sa paaralan. Sa kanyang pangalawang buhay, agad siyang naibenta. Sa pangatlong buhay, mabilis siyang umalis matapos madiskubreng puno ng gulo ang paaralan. Isang babae ang lumapit at nagsabing marami na siyang narinig tungkol kay Calypso. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Layla, ang pinuno ng primary education institution. Naisip ni Calypso na tila nakita na niya itong muli. Sa kanyang ikatlong buhay, napaalis siya sa paaralan dahil sa mga pagkana ng mga collateral branches. Isang lalaki ang nagbintang na ninakaw niya ang mahalagang hiyas nito at natagpuan ito sa kanyang bag. Nagsalita siya para ipagtanggol ang sarili, pero walang naniwala sa kanya. Iyon ang unang pagkikita nila ni Layla. Sinabi nito na walang sapat na ebidensya at puro circumstantial lang, kaya't hindi siya maaaring akusahan. Ngunit kahit mahinahon at lohikal ang kanyang pagtatanggol, wala siyang magawa at mabilis siyang napaalis sa institusyon. Nang bumalik siya sa paaralan sa isa niyang buhay upang maging pinuno ng pamilya, hindi na niya muling nakita si Layla. Ngumiti siya at binati si Layla, sinabing ikinagagalak niyang makilala ito. Nagulat si Layla at sinabing nakakagulat na sa edad niya, hindi lang siya mahusay magsalita kundi may magalang din itong asal. Sinabi nitong igugiya siya papunta sa klase na sasalihan niya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napansin niyang sinasabay ni Layla ang lakad sa kanya at maingat na hindi siya iwanan. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpasalamat dito. Pagdating nila sa silid-aralan, sinabi ng guro sa lahat na makinig dahil may bagong kamiyembro sila sa klase. Ipinakilala siya sa lahat, may ilan sa mga babae na nagsabi na ang ganda niya, at narinig na rin nila ang chismis na mahusay siyang magsalita. Napansin ng ilan na isang malaking kapintasan para sa direktang tagapagmana ng Orca family na hindi pa rin marunong gumamit ng kapangyarihan ng tubig. Dahil sa mabagal na paglaki ng mga orca, normal lang daw na matutong magsalita ang mga bata sa edad na 3, kaya't hindi naman ganap. Na walang basehan ang chismis tungkol sa batang henyo. Pero kung may itinatago silang pakana sa likod nito, handa siyang ibunyag ang lahat ng iyon. Tinawag si Miss Lila at tinanong kung anong dapat gawin, dahil hindi na raw makapagpatuloy ang klase sa ganitong ayos. Nakaupo si Calypso sa tabi ng iba at tinanong kung paano sila nakakalaro pa ng mga bloke, napakabata raw ng larong iyon. Nang may batang umiiyak, sinabi niya na ang isang, greed whale, ay hindi umiiyak kapag binibigyan ng candy. Hinaplos niya ang ulo nito at sinabing tatanggapin niya ito ng buong puso. Tinanong niya si Lila kung kailangan pa ng mas maraming oras para sa pagsusuri. Sumagot si Lila ng, hindi, at naisip niyang dapat na siyang ilipat sa mas mataas na klase. Tinanong siya kung may paborito siyang klase. Alam niyang ayon lahat sa plano at matagal na niya itong hinihintay. Sinabi niyang kailangan niyang makuha ang atensyon ng kanyang lola, kaya't dapat ay maging larawan siya ng isang tunay na henyo. Hiningi niya na ilagay siya sa 8 whale class sa Alpha Section, ito ang klase ng mga mas matatandang estudyante sa primary institution at kinabibilangan ng pinakamahuhusay. Tinanong siya ni Lila kung sigurado siya, may mas mahusay ba raw magsalita kaysa sa kanya sa klaseng iyon. Sinabihan siya na magiging pinakamahusay siya,
ngunit kailangan niyang akuan ang mga kahihinatnan ng sarili niyang mga desisyon. Tinanong siya kung naiintindihan niya ito, at sumagot siya na ang pahayag na iyon ay nangangahulugang hindi siya tinatrato na parang 3 taong gulang, tama ba? Oo, sagot niya. Sinabi ng babae na siya ay humanga. Maliban noong dumating ang pangatlong kapatid nitong si Calypso sa institusyon, matagal na mula nang siya'y ganoong nabigla. At dahil nabanggit na rin, tinanong siya kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga antas ng edukasyon sa institusyon. Sumagot si Calypso na ang kanyang ama ang nagsabi sa kanya. Binanggit niya na mahal siya ng kanyang ama at sinabi nito sa kanya ang lahat ng detalyado. Pagkatapos ay inihatid siya sa klase na pinili niya. Pagpasok niya, naisip ni Layla, totoo bang inalagaan niya talaga ang anak niya? Dahil ni minsan ay hindi ito dumalaw sa mga anak niya, at halos lahat ay alam na ito. At kung sakaling nagkita o nag-usap sila ng babae ng palihim, mas mabilis pa sa balita ang pagkalat ng tsismis. Kahit hindi pa niya kayang kontrolin ang kapangyarihan ng tubig, kung tinutulungan siya ng kanyang ama, ang paggising ng kapangyarihan ay magiging usapin na lang ng panahon. Sa halip na isa lang na batang henyo, maaaring may bagong tagapagmana o hamon na lumitaw. Mas naging matagumpay pa ang plano ni Calypso kaysa sa inaasahan niya. Tinanong siya kung ano ang naging matagumpay. Sinabi niyang ang pagkilala sa kanyang mga kakayahan ang matagumpay. Sinabi ng lalaki na hindi niya maintindihan kung bakit siya masaya, hindi pa niya kayang kontrolin ang tubig, at sa bandang huli ay baka matanggal din siya. Tinawag siya ni Calypso na Killjoy, pero nauunawaan niya ito, dahil siya ay isang batang may kakayahang makipag-usap ng maayos kahit sa isang socially awkward na tulad niya. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niya ng karagdagang ikot sa araw na iyon. Sagot niya, gagawa na lang siya ng isang tula. Pero pinakita niya ang kanyang mga kalamnan at tinanong kung nakakita na ba ito ng 3 taong gulang na may ganitong katibayan. Biro niya, baka kayanan niyang magbasag ng bato. Nagtaka ang lalaki, dahil kahit hindi siya nakakalikha ng tubig, patuloy ang pagbuti ng kanyang pisikal na kakayahan. Inanyayahan siya ng lalaki na sumunod sa kanya para sa karagdagang pagsasanay. Sumunod siya habang pinupuri ang bahay ng lalaki, na mas maganda pa raw kaysa sa kanyang kakayahan. Paliwanag ng lalaki, ito ay dahil nawalan siya ng pabor mula sa kanyang lola. Ipinakita sa kanya ang isang silid at tinanong niya kung ito ba ay kulungan ng baboy. Sinabihan siya ng lalaki na bastos ang ihambing ito sa kulungan ng hayop. Humingi siya ng paumanhin at tinanong, ano ba ang kwartong ito na sobrang gulo? Sinagot siya ng lalaki na iyon ang kanyang silid at mula ngayon, gamit ang kapangyarihan ng tubig, siya ang maglilinis nito. Nagtaka siya kung anong ibig sabihin noon. Sinabi sa kanya na linisin ito. Sabi niya, narinig naman niya pero bakit kailangang linisin? Hindi ba't mas mainam na gamitin ang kapangyarihan ng tubig para sa pag-atake? Nagtanong siya kung may kaugnayan ba ito sa awakening. Ipinaliwanag ng lalaki na dahil kailangan din ng tibay ng katawan sa kapangyarihan ng tubig, mahalagang bahagi ito ng pagsasanay. Sinabi rin ng lalaki na minsan ay parang kabisado niya ang kapangyarihan ng tubig. Bagamat mukhang imposible, maaaring sa nakaraang buhay ko ay isa akong kahangahangang nilalang sa ilalim ng dagat. So, ako ba ang kailangang maglinis nito? Tanong ni Calypso. Ganun na nga, sagot ni Pierre. Dahil sa may ibang taong nagkakalat, merong ibang maglilinis. Tama, sagot ni Pierre, nakalimutan yata ng orkang ito na 3 taong gulang lang ako. Sumigaw si Calypso ng, ayoko nga. Tinanong niya kung gusto ba talaga nito na gamitin niya ang kapangyarihan. Sagot ng lalaki, naiintindihan niya ito ng mabuti. Ipinaliwanag niya ang 4 na paraan sa paggamit ng kapangyarihan ng tubig. Una, pananakot gamit ang presensya. Pangalawa, paglikha at pagkontrol sa tubig. Pangatlo, pag-aalis ng limitasyon ng mga nilalang tubig sa lupa. Pang-4, pagsasanib ng tubig sa katawan bilang enhancement, ang huli lamang ang nagagawa niya sa ngayon. Kung malapit na ang kanyang paggising, kailangan niyang gamitin ng regular ang kapangyarihan. Naisip ni Calypso, sinadya ba niyang guluhin ang silid para sa pagsasanay? Napapailing siya at tinawag itong kakaibang ama. Napatingin siya sa ekspresyon ng lalaki, naroon na naman ang mukhang walang pinagsisisihan sa mundo. Naisip niyang baka ito ay may sakit o may pinagdadaanan. Gabi na habang patuloy pa rin siya sa paglilinis. Tinanong niya kung saan niya dapat ilagay ang isang bagay. Sagot ng lalaki,
Itapon na lang daw dahil wala iyong silbi. Ngunit dahil sa kaalaman niya mula sa kanyang nakaraang buhay, alam niyang kapag ganito ang reaksyon ng kanyang ama, maaaring mahalaga ang bagay na iyon. Sumagot siya ng, sige, itatapon ko, pero itinago niya ito sa kanyang bulsa. Napagtanto niyang ito pala ay pag-aari ng asawa ng lalaki. Nagulat siya, walang abiso o kahit anong pasakalye. Kahit papaulit-ulit ang kanyang buhay, ang alam lang niya tungkol sa kanyang ina ay isa itong orka at isang mabuting tao. Wala nang iba, hindi niya rin balak magtanong pa. Sabi ng lalaki, parang sobrang dali raw ng gawaing ipinagawa. Sagot niya, hindi iyon madali. Sinabihan siyang bilisan, at tinanong kung balak ba niyang linisin iyon buong gabi. Naiinis man, naisip niya na kahit paano, nakakatulong ang tuloy-tuloy na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Mas malakas siya ngayon kaysa sa simpleng pagtakbo lang. Napansin ng lalaki ang kaunti niyang pagngiti. Sumasakit ang katawan niya. Sinabihan siya na gaya ng kanyang hiling, dito siya magpapatuloy sa susunod. Naiintindihan niya ito. Alam niyang kung babalik siya sa pangunahing bahay, magiging mas mahirap makasama ang kanyang ama, kahit pa sinabi nitong labahan naman ang susunod na ipapagawa. Sinabihan siya ng lalaki na huwag questionin ang kanyang pagsasanay. Naisip niya kung dapat na ba siyang sumuko sa lahat ng ito. Tinawag siya, tinanong kung handa na siyang umalis. Napansin ni Sisal na mas magalang siya ngayon kaysa kahapon. Sinabihan siya na sikat na siya agad, sa loob lang ng isang araw. Kumalat na raw ang balita sa kahit ilang sangay ng Orca Branch, kaya nagulat siya. Pati ang mga guro raw kahapon ay may malalambot na bibig. Ang isa pa sa kanila ay anak ng isang nilalang na flying fish, at kilala ang mga ito bilang madaldal. At dahil nakakagulat ang balita, mas mabilis kumalat kung may halong eskandalo. Naisip niya na parang ganon na nga, iniisip ng mga tao na skandalo ang kwento niya. Sabi ni Leila, sa ngayon, ang kwento niya ay isang bagay na inaasam ng ilan na sana nga ay skandalo. Binubuo ang pamilya Orca ng mga tinatayang Zoo Branch families na pinamumunuan ng kanyang lola. Kapag isinama pa ang mga tagapaglingkod sa Marine, lumalaki pa ang bilang. Lahat sila ay sumusuporta sa iba't ibang tagapagmana. Kaya hindi nakatakataka kung turingan siya bilang tinak sa kanilang lalamunan. Paakyat siya sa hagdan habang sinabihan siya ni Leila na bukod sa galing niya sa wika, magaling din siyang umakyat ng hagdan bilang isang 3 taong gulang nang hindi man lang hinihingal. Sumagot siya ng oo, at sinabi pa na sa bilis ng kanyang pag-unlad, baka matapatan pa niya hindi lang sina Bayan at Sort kundi pati na rin si Beles, ang anak ng una at ikalawang tiyuhin. At ang kanyang panganay na kapatid ay tinatawag na, henyo ng siglo. Tinanong niya si Leila kung ano ang palagay nito. Sagot ni Leila, sa totoo lang, bawat kilos niya ay nakakagulat. Sabi ni Calypso, dapat ay maghanda na si Leila, dahil simula pa lang ito. Ipinakita sa kanya ang top-level alpha class. Sabi niya kay Leila, sa loob lamang ng isang araw ay kumalat na ang chismis na isa siyang henyo, at ngayon ay papasok na siya sa pinakamataas na klase. Talagang kahanga-hanga, sumang-ayon si Leila. Sinabi ni Calypso na pakiusap, sabihin kay Lola na hindi pa siya nakakakita ng henyo na gaya niya. Naisip niya, baka lumikha ito ng kabuluhan. Ang mga nilalang na may kaugnayan sa tubig ay karaniwang nagtataglay ng katangian ng hayop na pinagmulan nila. Kaya ang mga nilalang na balyina ay karaniwang mahinahon, mapagmahal sa kapayapaan, at matyaga sa ibang lahi. Pero sa mga balyina, mayroong si Ethan, ang killer whale. Pagkatapos noon, tapos na ang aralin para sa araw na iyon. Maglalaro sila ng block building game. May batang nagreklamo na sinaktan siya ni Caron. Sabi ng guro, huwag maging istorbo. Sagot ng bata, sige, naiintindihan ko. Siya si Caron, ang killer whale. Sinabi niyang ang paglalaro ng ganitong klaseng laro ay kababawan. Nandoon din si Naruga at Ruba, ang kambal na beluga. Tinanong ni Caron kung ano ang tinitingin-tingin nila, sinabing hindi sila karapat-dapat sa kanyang kamao. Sabi ng kambal, ayan na naman siya. Sinigawan naman ni Caron ang kambal na dolphin na tumahimik. Biglang inanunsyo ng guro na may bagong estudyante. Pinapalakpakan siya ng lahat. Nagtaka ang mga estudyante kung siya ba ang direktang inapo, at kung batang babae, baka ito nga ang anak ni Lord Pierre. Naisip nila na noong ipinanganak siya, wala siyang kapangyarihan kaya itinuring siyang walang silbi. Itatalaga raw siyang ikakasal bilang nobya ng isang dragon.
Nagtaka sila kung paanong ang ganoong nilalang ay naipanganak kay Lord Pierre. Tinanong siya kung bakit hindi niya ipakilala ang sarili sa klase. Nakangiti si Caron, iniisip na isa lang siyang nobody, at paiiyakin niya ito. Sabi niya sa lahat na ikinagagalak niyang makilala sila. Sinabi niya na ang institusyong ito ay itinayo ng Orca at tinuturo rito ang batas ng kagubatan. Naisip ng mga babae na maganda siya at ang ganda niyang magsalita, sigurado raw na magiging pinakamahusay siya. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing sana ay maabot ng klase ang inaasahan nito sa kanya. Tinanong ng guro kung narinig ng lahat at pinapalakpakan siya ulit. Sinabi nitong maglalaro na sila ng blocks at pinapaupo ang lahat. Lumapit si Caron at tinanong kung likas ba ang kulay ng kanyang buhok. Napagtanto niyang lumapit ito, kaya tinanong niya kung sino siya at ilang taon na. Nagpakilala ito bilang si Caron, 6 na taon na raw. Sinabi nitong bata pa siya bilang direktang inapo, at nakakaaliw siya. Naisip ni Calypso na tanga ito at palaging sumusulpot kahit saan. Tinawag niya itong Kido, at sinabing kung hindi siya gulo-gulo, hindi siya nagsasalita ng ganyan. Nabigla si Caron nang ituro siya ni Calypso. Sabi ni Calypso, kung 6 na taong gulang siya, hindi ba dapat ay nasa intermediate institution na siya? At kung hindi siya makapasok roon, ano pa ba ang tawag kundi isang mangmang? Dagdag pa niya, 3 taong gulang lang siya at tinanong kung hindi ba siya nahihiyang nasa iisang klase sila. Naiinis na si Caron at sinabi na hindi iyon makatwiran, dapat daw ay hindi pa siya marunong magsalita hanggang 5 taon. Nagulat si Calypso, galit, at sinabing paano siya napantayan ng tulad niya. Lalong nagalit si Caron at sinubukang atakihin siya, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Sabi niya, mukhang kailangan niyang turuan ito ng kaunting manners. Hinawakan niya ito sa kwelyo at pinalo sa ulo, kaya bumagsak ito sa sahig. Nagulat ang lahat. Sinabi ni Calypso na pag-isipan niya muna ang pagkakaiba nila. Ayaw man niya sa karahasan, pero hindi rin siya papayag na bastyusin. Tinakat niya ito, sinabi ng kanyang ama na huwag siyang papayag na siya ang nabubugbog. Nagulat ang lahat, pati ang guro, pwede bang magkaroon ng ganoong lakas kahit hindi pa nagigising ang kapangyarihan ng tubig. Alam ni Layla na bagaman kulang si Caron sa utak, malakas ito. Kaya napahanga siya na napaamo ito ni Calypso ng ganoon kabilis. Sigurado na ang chismis ay kakalat, ayon sa plano niya. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng klase. Ito ang respeto sa bagong boss ng lupa. Sinabi ng guro na umupo na ang lahat, dahil kahit ang isang great whale ay kailangan pa ring mag-aral. Pagkauwi niya, napagtanto niyang naging makabuluhan ang araw. Sinabihan siyang hindi na niya kailangang lumipat ng klase at maaaring manatili siya sa beginner institution ng matagal. Bigla siyang tinawag at binati. Sinabi sa kanya na iniligtas niya ang klase nila mula kay Caron na palaging nang-aapi. At ngayon ay natalo niya ito. Naisip niya kung sila ba ang mga puting beluga dolphins. Alam niyang ang mga puting beluga ay kilala sa katalinuhan at katwiran, kahit sa pamantayan ng mga killer whales. Tinanong niya ang kanilang pangalan. Nagpakilala ang dalawa bilang Ruga at Ruba. Sinabi niyang ikinagagalak niyang makilala sila at hiniling na alagaan siya sa mga susunod na araw. Sila raw ang kauna-unahang may parehong pangalan na nakilala niya. Naisip niya, maaaring dolphin din ang guro niya sa 2 baitang. Bagaman malas ito, matalino naman. Nagpasalamat sa kanya sina Ruga at Ruba, sinabing tinuruan sila ng kanilang ina na maging mabait sa taong una nilang makikilala. Pero sinabi ni Calypso na hindi ito ang una nilang pagkikita, iniisip kung anong meron sa kanila at bakit ganoon ang mga kilos nila. Tinanong siya kung nahihirapan ba siya sa pag-akyat ng hagdan at kung malakas ba siya. Sagot niya, hindi naman siya nahirapan kahit kailan. Pero binuhat pa rin siya ng 2 at sinabi nilang tutulungan siya, at mula ngayon, kaibigan na nila siya. Anay na siya. Naisip niya na tila mayroon na siyang mga cute na alagad. Naroon ang lahat ng mga tagapaglingkod at nagtataka siya kung bakit sila naroon, marami sa kanilang mukha ay ngayon lang niya nakita. Sinabi sa kanya na karangalan nilang makilala siya. Tinanong niya kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Sinagot siya na gusto lang nila sundin ang lahat ng kagustuhan ni Calypso habang siya ay nananatili sa gusaling ito. Mga tagapaglingkod mula sa kanilang teritoryo ang ipinadala upang matiyak ang mas komportableng pananatili niya. Naisip niya na kaya pala tila hindi masaya ang mga naunang katulong.
Ngayon na ganito ang sitwasyon, dapat ay harapin niya ito dahan-dahan. Sinabi niyang gagamitin na lamang niya ang sarili niyang tagapag-alaga at tinawag si Misa. Binanggit niya na si Misa lang ang naging mabait sa kanya, kaya pipiliin niya ito, lalo na sa pag-aalaga sa kanya at sa pagtiyak na nakakakain siya. Tinanong niya kung hindi ba nila ginagawa iyon sa pangunahing bahay, at sinabi na dito sa lugar na ito ay karaniwan na ang hindi pagbibigay ng tamang pagkain sa mga tauhan. Sinabi niya na iyon ay dahil sa patakaran na, ang malakas lamang ang nabubuhay. Dagdag pa niya, iyon ang batas ng pamilya Orca, alam niya iyon. Ngunit tinanong niya kung pati ba ang pagtitiis sa mainit na paliligo na halos paso na ang balat ay bahagi rin ng batas ng Orca. Sinabi niya na hindi niya iniisip na ang pagpapabiya at pang-aabuso sa mga bata ay mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Tinanong siya kung nangyari ang mga bagay na iyon dito. Sinabi niyang oo, at kaya sasabihin niya ito sa kanyang ama. Tinanong siya kung si Pierre ba ang tinutukoy niya. Sinabi niyang interesado ito sa kanya. Nagtanong siya kung papayag ba siya, dahil kung oo, magsasagawa siya ng masusing investigasyon sa mga tauhan dito. Alam niya na kung hindi sila kikilos ngayon, magiging isang sako na ito. Sinabi ni Calypso na ayos lang, dahil maaaring naapektuhan rin ang ibang bata. Idinagdag niya na kailangang pagbayarin ang mga may sala, at siya mismo ang magsasabi ng lahat sa kanyang ama. Sinabi ng lalaki na siya na ang bahala, at hiniling na pangalagaan niya ang sarili. Hinawakan niya si Misa at sinabi ngayon na ganito na ang nangyari, sana alagaan siya nito. Sumagot si Misa na gagawin niya ang lahat ng makakaya para paglangkuran siya. Lumabas si Misa habang naaalala ang sinabi ni Calypso kanina, na hindi niya iniisip na ang pagpapabiya at pang-aabuso sa bata ay mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Naalala rin niya na tinawag si Calypso na isang henyo. Sa kanyang silid, naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, nawasak ang buong pamilya ng Dolphin. Ang mga puting Dolphin at Dolphin Beastmen ay kilala sa katalinuhan, pero sa ikatlong buhay niya, naubos ang buong puting Dolphin family bago pa siya makakilos. Ang sala rin ay ang anak ng kanyang tiyo, si Bayan. Ginawa niya ito dahil nainas lang siya sa kanila. Alam ni Calypso na kung gusto niyang saktan ang damdamin ng kanyang lola at tuluyang mawala, hindi na kailangan pang magtipon ng talento para sa digmaan. Bigla siyang tinanong kung nag-aaral ba siya, kaya nabigla siya. Sabi ng mga naroon, totoo ang chismis, sobrang talino niya at ang liit-liit ng kamay pero nakakapagbasa. Sabi pa nila, napaka-cute niya. Sinubukan niyang magsalita pero napapatunaw sila sa kanyang boses, sobra raw cute. Naisip niyang dati ay nag-aalala siya sa ugali ng mga tauhan mula sa pangunahing bahay, pero mukhang wala palang dahilan para mag-alala. Nakilala rin niya ang mga Beastman. Sinabi nila na sila ay galing sa iisang bayan at nagpakilala bilang Did at Bayoa. Namangha sila na mahusay na siyang magsalita at matalino siya, higit pa raw kina Lord Beles at Lord Atlan. Sabi niya, hanggang doon na lang siya at ipinakilala si Misa bilang kanyang yaya. Hiningi niya na makisama sila ng maayos. Tinanong nila kung dati ba siyang nagtrabaho rito at sinabing ikinagagalak siyang makilala. Sinabi niyang manatili lang sila doon at siya ay pupunta muna sa kanyang ama. Naisip niya, kung manatili pa siya ng matagal, baka hindi na siya makatakas sa walang katapusang daldalan, pero masaya rin naman, dahil pakiramdam niya ay parang tahanan na ito. Makaraan ang ilang araw, napansin niyang naging mas payapa ang buhay niya kaysa dati. Maayos ang lahat, maliban sa isang bagay, ang paglalaba. Naisip niya, ito ba talaga ay bahagi ng pagsasanay? Pinagmasdan siya ng lalaki at nagtanong kung ilang ulit pa niya kailangang sabihin para maintindihan niya ito. Sinabihan siyang apakan na ito. Mumurahin sana niya ito sa isip, at naisip na palala na ng palala ang pagsasanay. Nagtaka siya kung sino nga ba ang nagsabi na gusto raw nito ang kalinisan. Napagtanto niya na taon-taon na palang nag-ipon ang labahan. Tinanong niya kung paano niya malalaman ang dapat gawin. Tinanong siya ng lalaki kung hindi pa rin ba niya kayang tawagin ang tubig. Sagot niya, natalo naman niya ang isang 6 na taong gulang. Sabi ng lalaki, kung hindi niya kayang gawin iyon, wala siyang karapatang maging bahagi ng pamilya. Sagot niya, kaya nga ayaw niyang makipag-usap sa tunay na henyo. Sinabi pa niyang maniwala man siya o hindi, pero sikat siya sa klase. Sagot ng lalaki, mukhang bumaba na raw ang pamantayan ng mga anak ng Orca.
Naisip niya, ngayon niya nauunawaan kung bakit sinasabi ng kanyang mga kapatid na walang pag-asa ang kanilang ama. Totoo, boss siya, pero dahil hindi pa siya kailanman pumalpak sa pagsasanay, gagawin pa rin niya ito ngayon. Sabi niya, mahirap itong apakan ng maayos, at tinanong kung paano ba dapat. Tinanong siya kung saan niya balak gamitin ang kanyang lakas. Doon niya napagtanto, pababa raw ito, at kung makikita raw niya, inapakan niya ito. Naisip niya na kapag tama ang bigat ng katawan, maaaring mapunan ang kakulangan sa laki. Ginawa niya ito at sinabing, gaya ng sinabi niya, kaya niya ito, at napahanga siya. Sinabi niyang ang kwento ng lalaki ay, the best. Patuloy siyang naglalaba, iniisip na sigurado siyang alam ng lalaki na siya ang kanyang ama. Tumanggap ito ng atensyon buong buhay niya, pero wala itong interes sa kahit ano. Hanggang sa dumating ang isang kamao na kagaya niya. Tinawag niya ang lalaki at tinanong kung bumaba ito, dahil hindi pa siya tapos. Sinabi niyang malapit na siya matapos. Nagtaka siya kung bakit kahit minsan, hindi man lang natural para sa kanya na tawagin itong, ama. Sinabi niya na ginawa na niya ang lahat ng ito, at hindi ba siya kahanga-hanga? Sagot ng lalaki, hindi naman talaga. Sinabi nitong hindi naman ganoon kahirap. Nagtataka siya kung kaninong anak ba ang sobrang kahanga-hanga na ganito. Tinanong siya ng lalaki kung anak ng sino, ngumiti siya at sinabing syempre, anak siya ng kanyang ama. Tinitigan siya ng lalaki ng ilang sandali bago tumingin sa ibang direksyon, sabay sabing, isang tao na kahit kailan ay hindi nagpakita noong gumugulong pa siya bilang 3 taong gulang. Naisip ni Calypso kung napapansin ba nito na pinaglalaroan lang siya noon. Sinabi ng lalaki na habang lalo niyang iniisip, tila hindi ganoon katalino si Calypso. Tumugon siya, syempre naman, estudyante akong tinuruan mo mismo. Sinabihan siya ng lalaki na hindi na kailangang banggitin siya tuwing bumubuka ang bibig niya. Sinabi niyang siya mismo ang nagturo sa kanya. Muli, napansin ni Calypso ang kanyang ekspresyon, isang mukha na walang pakialam sa mundo. Tinanong niya ito kung bakit siya namumuhay mag-isa, kung galit ba ito sa mga tao. Sinabi niyang nasasayang lang ang kakayahan nitong gamitin ang kapangyarihan ng tubig. Tinatawag pa siya ng iba na mahina, at sisidlan lang na hindi kayang hawakan ang ganoong lakas. Sabi ng lalaki, mas madali raw ang buhay kung walang istorbo sa paligid. Tinanong siya ni Calypso kung kaya ganito na lang siya, tila handang mawala anumang sandali. Sagot ng lalaki, hindi raw siya gaanong nagkakamali roon. Iniunat ni Calypso ang kanyang kamay at sinipa siya sa binti. Nabigla ang lalaki at tinawag ang pangalan niya. Nagsimulang sumigaw si Calypso, paano mo nasasabi ang mga ganitong bagay na parang ang dali-dali lang? Napagtanto niyang may mga taong sobrang hirap ng pinagdaanan sa buhay. Sinabi niyang huwag siyang basta-basta magsalita ng ganoon sa harap ng isang 3 taong gulang na puno ng liwanag. Tinanong pa niya kung baliw ba ito. Iniisip niya kung alam ba ng lalaki na ang kinabukasang ninanais niya ay ang bagay ring hinahanap ng isang gaya. Niyang bumalik mula sa nakaraan. Sinabi niyang hindi pwede ito. Masyado raw siyang pasibo sa pamumuhay, at kailangan niyang matutunang pahalagahan ang kagandahan ng buhay. Tinanong ng lalaki kung ano bang ibig niyang sabihin. Sabi niya, sinasanay mo ako, di ba? Kung ganoon, maging business partners tayo. Napakunot noo ang lalaki, sinabing magulo raw ang mga sinasabi niya. Sagot ni Calypso, basta magtiwala ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kasarap ang mabuhay. Umalis na siya habang ang lalaki ay napapaisip. Naalala niya kamakailan na sinabi sa kanya, baka hindi niya alam, pero nagmamalaki ang anak niyang babae sa lahat kung gaano siya kamahal ng ama nito. Iniisip niya kung tsismis lang ba iyon. Ano nga ba ang gusto nitong makuha sa pagpapakalat ng ganoong balita? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Calypso, sabay sabi na ang bagal-bagal niya at dapat ay bilisan na. Alam ng lalaki na hindi siya kailanman nagkakamali pagdating sa pagtawag ng tamang pamagat. Nagsimula ang bagong araw. Tinanong siya kung tapos na siya. Sabay silang sumagot na tapos na, at sinabi ng guro na pwede na silang maglaro at tapusin kapag gusto nila. Tinanong siya kung gusto niyang maglaro. Sagot niya, hindi siya naglalaro ng mga larong pambata. Namangha ang mga bata, iniisip na ang cool niya, parang ganoon din magsalita ang ama nila. Gusto rin daw nila na ganoon sila mag-isip. Sinabi niya sa kanila na pwede nila iyong gamitin kapag mas matanda na sila, may paraan ng pagsasalita na naaayon sa edad nila.
Sinabi ng kambal na gusto silang makilala ng kanilang ina para pasalamatan siya. Si Caron daw kasi ang laging nananakit sa kanila, pero ngayon ay hindi na, dahil sa kanya. Naisip ni Calypso kung dapat ba niyang basahan ng higit pa si Caron. Sinabi ng kambal na tapat silang magsisilbi sa kanya magpakailanman. Sagot niya, katapatan ba yan? At sinabing hindi nila kailangang mag-alay ng kahit ano. Ngunit may tanong siya, nakakapagluto ba kayo ng isda? Alam niyang magkaiba ang isda at mga marine beastmen. Nag-isip ang dalawa, sabay taas ng kamay, oo raw, nakapagluto na sila ng isda at magaling daw ang kanilang ama sa pagluluto. May dalawang babae ang lumapit kay Calypso at pinakain siya. Natuwa sila sa kanya, at mas lalo pang humanga sa kanya, iniisip na daladala pa niya ang sariling baon. Tinanong ng isa kung paano raw naging sobrang puti at cute ang mukha ni Calypso, at ang isa na may nagsabing wala pa siyang nakilalang bata na kasing bait ni Calypso. Naisip niya na sinasabi ng iba na ang pagiging prangka ay maganda para sa pakikipagkomunikasyon sa mga blue whale, pero wala namang kailangan umabot sa ganitong level. Pero alam niyang mahalaga ang pagkain para sa paglaki. Kumuha siya ng isa pang subo at, may matibay na determinasyon sa mukha, naisip niyang ang kailangan lang niya ay paglaki, para sa mga dragon. May nagtanong, magaganap din ba ngayong taon ang Dragon Festival? Ang Dragon Festival ay isang engranding kapistahan na ginaganap sa Dragon City ng pamilyang imperial. Mas eksaktong sabihin, ito ay isang selebrasyon para ipakita ang kapangyarihan ng pamilyang imperial, at ay pakitang kahit ang duke ng dragon ay nasa ilalim ng kanilang mata. Sa pagkakataong ito, tanging mga hayop at beastmen lamang ang iimbitahan. Nalungkot ang ilan, gustong-gusto raw nilang makita ito kahit isang beses man lang. Ngunit ang mga nilalang sa ilalim ng dagat gaya ng mga sirena ay malamang hindi maimbitahan. Naisip ni Calypso, oo nga, nais rin niyang makita ang Dragon Duke kahit isang beses lang. May nagtanong kung narinig ng lahat, ang pinuno ng pamilya ay malapit nang bumalik. Tinanong ni Calypso kung totoo bang babalik siya, at dahil lang sa tanong niyang iyon, natuwa agad ang mga tao. Nakita nila itong sobrang cute. Tinanong siya kung commandant ba siya. Sagot niya, hindi raw totoo iyon. May nagtanong pa ulit kung pwede ba niyang ulitin. Kaya commandant siya ulit, at tatlo sa kanila ang parang nahipnotismo sa ganda niya. Matagal na wala ang pinuno ng pamilya, pero pagbalik nito ay mag-aanunsyo ito ng family meeting. Sinabi ni Calypso na parang alam na ng babae ang likas na daloy ng mga bagay. Sagot nito, kasi maraming water sisters kahit saan. Naisip ni Calypso kung may paraan para mapasama ang pangalan niya sa family meeting. Alam niyang hindi niya basta-basta madyay gising ang kapangyarihan ng tubig sa ngayon, kaya mas mabuting ipakilala siya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga kuya niya, ang isa sa kanila ay nagsabing tinalo raw siya ni Calypso, kaya susunod siya sa kanya bilang pinuno ng pamilya. Ang isa naman ay hiniling na apakan siya. Naisip ni Calypso kung sino sa tatlong, idiot, ang dapat niyang lapitan. Muli siyang sinabihan na ibuka ang bibig para pakainin. Nagulat siya nang marinig ito at binanggit niyang ayaw niya ng carrots. Tinanong si Calypso kung dahil ba ito sa hindi maayos na pagkakaluto. Tumanggi si Calypso. Humingi ng paumanhin ang tao kay Calypso at sinabing hindi na niya dapat niluto iyon ng ganoon. Naramdaman ni Calypso ang pagkalito at sinabing hindi iyon ang dahilan. Kinain ni Calypso ang pagkain, kaya natuwa sila. Sinabi ng tatlo na magdadala sila ng mas masarap bukas at makikita silang muli sa oras ng tanghalian. Naisip niya ang tungkol sa pulong ng kanilang pamilya, iniisip kung ano na naman ang pinaplano ng kanyang mga kuya, at na dapat ay maging handa siya. Napaisip siyang kung dumaan siya sa direksyong ito, hindi ba may institusyong pang-edukasyon dito? Inisip niya na dapat ay nandoon ang lahat sa institusyon ngayon, kaya dapat ay mag-ingat siya na hindi mahuli dahil magiging abala lang ito. Napapitlag siya nang may marinig na nagsalita, nagtatanong kung hindi ba nila siya naririnig. Mukhang may mga batang nambubuli. Tinanong ng isa kung bingi ba siya. Tinanong nila kung binabaliwala sila ng bata o kung hindi lang niya naiintindihan dahil isa siyang tanga. Napagtanto ni Calypso na ang batang iyon ay si Agenor, ang ikatlong nakatatandang kapatid ni Calypso, si Agenor Aquashadel. Malungkot ang itsura ni Agenor habang tinatanong siya kung hindi ba niya alam na dapat siyang bumati muna sa pagdating nila.
Tinanong nila kung paano raw napunta sa klase nila ang isang may buhok na parang magnanakaw ng bigas. Nakiusap si Agenor na tigilan na siya. Tinanong ng iba kung narinig ba nila ang boses nito at iniisip na parang boses ng kambing beast. Napaisip si Calypso, naalala niya na ito ang narinig niya noon. Si Agenor ito noong high school, at ikinagulat niyang siya pala ang batang tila nag-e-enjoy mabuli. Nagkukunwari siyang mahina para lang udyukin ang mga nambubuli. Hinawakan siya ng isa sa kwelyo at tinanong kung bakit hindi siya sumasagot. Sinabing halos pinatay na ni Agenor dati ang mga nakalaban niya, at kung lalaban siya ngayon, mamamatay ang mga ito. Hindi pa siya ipinapakilala sa pulong ng pamilya at ayaw niyang maging paksa roon ang pananakit ng kaklase ng kapatid niya. Bago siya masuntok, sumigaw si Calypso na, "Hintay." Napalingon ang mga bata sa kanya. Tinanong siya kung sino siya para makialam, pero napansin ng isa ang buhok niya. Napansin nila na ito ang uri ng buhok na makikita lang sa direktang linya ng pamilya. Nagtaka sila kung siya ba ang sinasabing anak ni Pierre. Isa sa kanila ang nagsabing kahit ano paman, kung konektado siya sa direktang dugo, abala lang yun kaya umalis na lang sila. Bago umalis, itinulak pa nila si Agenor at sinabing maswerte siya. Tinawag silang mga duwag ni Calypso. Tinanong ni Agenor kung bakit siya nakikialam. Sinabi nitong minsan na niyang nasabi na kung nagkita sila noon. Medyo nahiya siya dahil ang dami niyang kalokohan noon. Marami raw siyang naranasan na hindi makatarungan, at medyo pinagsisisihan niya iyon ngayon. Naisip niyang sana ay nakilala niya ito noon pa. Tinanong siya ni Calypso kung bakit hindi siya nagpapakatotoo. Tanong niya, "Hindi ba kapatid kita?" Tanong ni Agenor, "Anong pinagsasabi mo?" Sa imahinasyon niya, iniisip niyang ang cute ng pagkakasabi niya noon. Iniisip niya, hindi ba parang nasa parenting genre ito na nakakatuwa? Sinabihan siya ni Agenor na huwag na siyang istorbohin at umalis na. Ngunit bigla siyang siningaitan ni Calypso at tinanong, "Hindi mo ba ako babatiin?" Tinanong niya kung bakit niya kailangang bumati. Sagot ni Calypso, "Kasi sinagip kita kanina." Napamaang si Agenor at nagtanong, "Ha?" Itinuro siya ni Calypso at sinabing alam niyang muntik na niya itong patayin kanina. Sinabi ni Calypso na kahit direktang dugo pa siya, ito ay sapat na dahilan para maalis sa pamilya. Sagot ni Agenor, kaya ko naman iyon nang hindi nahuhuli, at kahit hindi siya pinigilan ni Calypso, baka hindi rin siya mahuli. Bigla siyang napatigil nang suntukin siya ni Calypso sa ulo, kaya napaungol siya sa sakit. Iniisip ni Calypso, kung gusto niyang magising, ang Hannibal ang pinakamahusay. Iniisip niyang lahat ng ito ay dahil sa turo ng kanyang ama. Nagulat si Agenor at tinanong kung anong lakas iyon. Lumapit si Calypso at sinabing isa lang siyang cute na nakakabatang kapatid na mas malakas pa sa nakatatandang kapatid. Sinabi ni Agenor na huwag siyang pahiyain, dahil hindi naman ganoon. Hinawakan siya ni Calypso sa kwelyo at tinanong, "Naglalaba ka na ba kahit kailan?" Tinulak niya ito sa lupa at sinabing pagdating sa labada, mas mabilis matanggal ang dumi kapag mas binugbog. Tinawag siya ni Agenor, pero tinanong ni Calypso kung patuloy pa rin ba siyang aatake. Sagot ni Agenor, "Syempre." Bago pa man siya muling umatake, sinuntok siyang muli ni Calypso. Napasigaw si Agenor sa sakit. Sabi ni Calypso, "Hinay-hinay lang. Kahit gamitin mo pa ang kapangyarihan mo sa tubig, hindi mo pa rin ako matatalo. Kahit ilang beses ka pang umatake, pareho lang ang kalalabasan." Tinanong niya, "Inaamin mo na ba?" Tanong ni Agenor, "Ilang taon ka na ba at bakit ganyan ang lakas mo?" Tinanong siya kung uminom ba siya ng kung anong kakaibang gamot. Naisip niya kung hindi ba niya alam na may nakababatang kapatid siyang isinilang. Sinabi niya na marahil siya ang mahina, at sa buhay na ito, ang hiling niya ay mas lalo pang lumakas ang kanyang mga kapatid para hindi na muling magwala ang orihinal na male lead bilang Dragon Duke. Napagtanto niyang kailangan talaga ng isang makakapidyo sa kanya ng maaga, kaya dapat ay maging sapat na malakas ang kanyang mga kapatid para pigilan ito. Naisip niyang siya na mismo ang hahawak ng training. Pinagmasdan niya ang mga mata nito at iniisip na parang handa na siyang atakihin anumang sandali. Inisip niyang ang pinakamahusay na paraan upang mapasunod ang mayabang na si Agenor ay ang pamamaraan na iyon. Tinawag niya ito at inutusan siyang tawagin siya bilang nakababatang kapatid. Tumanggi ito at sinabing ayaw niya. Tinanong niya kung ayaw ba niyang lumakas. Sinabi pa niya na hindi ba't kamangha-mangha ang lakas na meron siya. Dagdag pa niya,
kung gusto nito, maaari niyang sabihin kung paano maging katulad niya. Napangiwi si Agenor sa inis bago tanungin kung paano siya magiging ganoon kalakas, sabay tawag sa kanya bilang, nakababatang kapatid. Alam niya na dumadaloy talaga ang dugo ng pamilyang orca sa mga ugat nito, kaya ang hirap pigilang hindi sabihin ang sikreto ng lakas. Sinabi niya na sasabihin niya ang paraan, kaya dapat makinig ito ng mabuti. At pagkatapos niyang sabihin ang mga ito, kailangan sundin niya lahat ng utos niya. Tumanggi si Agenor, kaya tinanong niya kung ganyan talaga siya. Sinabi niyang kung ganoon, pupunta na lang siya kay Atlan, ang pangalawa nilang kapatid, at siya ang tuturuan. Agad itong tumutol at nagsabing siya na lang at kaya niya ito. Inabot niya ang kanyang kamay at tinanong kung handa na ba siyang sundin ang lahat ng sasabihin niya. Nakipagkamay si Agenor at sinundan siya pagkatapos ng insidenteng iyon kung saan umasta siyang parang hanggal noong araw niya sa paaralan. Pero may nakatagong kwento sa likod nito, ininsulto daw ng mga kaklase niya ang kanyang ina. Hindi niya ito tinanggap, ngunit walang nakinig sa kanya, at pagkatapos noon, nabalitaan na lang na nagkaroon siya ng aksidente. Sinabihan siya ni Calypso na makinig ng mabuti. Simula ngayon, huwag siyang lalaban sa mga iyon. Hindi rin siya dapat manakit o pumatay. Bawal ang pananakit, pagtatago ng ebidensya, o pagbaon ng mga tao sa lupa. Tinanong niya kung ayos ba ang ganitong kasunduan, at na mananatili ito hanggang matalo siya ni Agenor. Kapag natalo siya, magagawa na nito ang gusto niya. Tinanong niya kung kontento na siya. Tuwang-tuwa si Agenor at nangakong susundin siya. Tinanong ni Calypso ang kanyang ama, na tinatawag niyang guro, kung kailangan nito ng pangalawang estudyante. Ipinakita niya si Agenor at sinabing siya ang kanyang kuya. Tinanong nito, at sinabing kalokohan ang pinagsasabi niya, hindi raw niya ito kailangan at sabay utos na dalhin na lang ito pabalik. Sinabi ni Calypso na tinalo niya ito ngayon. Tinanong siya kung nanalo ba talaga siya. Tumanggaw siya at sinabing nagpakahirap siyang huwag masaktan. Kaya kinontrate niya ito bilang alagad, pero wala naman siyang mapakinabangan dito, kaya tinanong niya kung pwede na lang niya itong dalhin doon. Sinabi niyang mag-isa ito, katulad niya. Naisip ng ama na hindi naman niya mapigilan ang anak, kaya sinabi niya na gawin na lang niya ang gusto niya. Naisip niyang hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang anak niyang ito. Alam niyang ang sumunod sa kanya ay ang ikatlong anak, at ang isang anak na babae na kunwari inosente kahit alam ang lahat. Nagtataka siya kung ano ba ang iniisip ng dalawang ito. Tinawag siya ng mga batang lalaki. Sinabi nilang naghanda sila ng pagkain para kumain ng tanghalian kasama siya, at dapat ay kumain silang lahat. Pumayag siya. Napansin niyang puno ng enerhiya ang dalawang batang ito. Tiningnan niya ang mga pagkain at naisip kung kakayanin ba ng tatlong bata ang ganito karaming pagkain. Sinabi ng mga bata na ayon daw sa kanilang ama, dapat ay imbitahan siya sa kanilang bahay, at maghahanda raw ito ng maraming masasarap na pagkain. Pumayag siya, dahil pagkatapos ng ilang sandali, ibinigay na sa kanya ang hiniling niya noon. Sinabi niya na ang kanyang kuya ang nagsabi mismo noon. Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat. May isang lalaking dumating, kaya't napalingon ang isa. Uy si Papa, nagpaalam na sila kay Calypso na aalis na at sinabihan siyang umuwi ng ligtas. Napansin ni Calypso ang lalaking nakatayo sa di kalayuan at napasin rin siya nito. Ito ang pamilyang Beastman ng White Dolphin, ang Orca family. Sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang naging koneksyon sa kanila dahil nawala na sila bago pa siya naging tagapamahala ng bahay. Sa tradisyon ng Orca family, ang pamumuno ay dapat sa babae. Pero hindi nagkaanak na babae si Okyla. Kaya sinabi nito na pipiliin na lang ang susunod na tagapagmana mula sa mga apo, at kahit lalaki ito, basta magaling, ayos lang. Isang pambihirang balita ito para sa mga apong dati walang pagkakataon. Isa sa mga pinakamalakas na kandidato ay ang panganay na anak ng kanyang tiyo na si Bayan. Malakas ito, pero malupit ang kanyang pamumuno, at maraming inosenteng White Dolphins at kanilang mga pamilya ang nasakripisyo. Unti-unti na niyang naaalala kung anong klaseng dugo at karahasan ang dala ni Bayan sa pamilyang Baluga. Habang naglalakad, nabangga siya sa isang tao na sinabihan siyang lumakad ng maayos. Sinagot niya na kung gusto nitong makipag-away, huwag na lang. Sinabi niyang hindi ito maganda at tinanong kung iniisip ba nitong tatalon siya sa kanya at magkakagusto. Nag-init ang ulo ng lalaki at sinabing lagi naman siyang ganoon maglakad. Sagot niya,
Ako'y laging nakataas ang ulo at tuwid ang leeg. Mas lalo itong nagalit at tinanong kung bakit hindi na lang daw niya ipakita ang mga pinakamagaling niyang kakayahan, dahil hindi raw magtatagal at matatanggal na siya. Tinanong niya kung ano raw ang sinasabi nito at kung may rason ba ito para siya'y paalisan. Sinabi niya kay Calypso na ginawa niya siyang alagad ni Van, at sinabi niyang pagsisisihan ni Calypso ang paghawak sa kanyang alagad. Naalala ni Calypso na sila rin ang nagsabing alagad sila ni Bayan. Sinabi niya na pwede naman siyang paalisin agad, curious din siya kung paano siya mapapaalis. Tinanong siya ng lalaki kung iniisip ba niyang nagbibiro siya. Pinisil nito ang kamao at sinabing seryoso siya. Tinanong ni Calypso kung sino ang nagsabing nagbibiro siya. Sinabi niya rito na sige, tumakbo na lang siya at isumbong siya kay Bayan, bilasan niya raw at magulat. Lalong nagalit ang lalaki. Kinuha niya ang espada sa paligid at inatake siya. Agad siyang tumalon sa gilid, pero sumigaw ang lalaki na hindi niya ito palalampasan. Alam ni Calypso na ayaw niyang makipaglaban sa bagay na ito. Alam din niyang kung siya ay mabubugbog, masasaktan siya, at ayaw niya sa sakit. Tumalon siya ng mataas at naalala ang turo ng kanyang ama, na huwag manatiling tahimik at hayaang saktan. Lumanded sa ulo niya ang puwersadong sipa ni Calypso. Sinabi niyang delikado iyon. Kinuha ng pinuno ng institusyong edukasyonal ang espada gamit ang kanyang kapangyarihan at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabihan ni Calypso si Caron na ang mga pandekораsyong espada ay hindi dapat gamitin bilang sandata. Nagulat si Caron at sinabing pag-uusapan na lang nila ang lahat sa disciplinary room. Kahit na mahalaga ang hierarchy ng lakas, ang paggamit ng sandata upang magdulot ng dugo ay hindi katanggap-tanggap. Ang dapat sinusubok ay hangganan ng kakayahan, hindi ang pagpapalakas ng karahasan. Umalis ang lalaki habang nagpasalamat si Calypso. Sinabi ni Leila na wala siyang dapat ipagpasalamat, bilang pinuno ng institusyon, tama lamang na gawin niya ang mga ito. Sinabi ni Calypso na dapat ay nananatiling neutral siya. Sagot ni Leila ay dapat patas siya. Ngumiti si Calypso at muling nagpasalamat. Pinagmasdan siya ni Leila saglit bago sinabing parang nakikipag-usap siya sa top student ng secondary institution. Tinanong ni Calypso kung kailangan ba niyang magpaliwanag, pumunta sa disciplinary room, o magsulat ng pahayag o interview. Sinabihan si Calypso na narinig na nila ang lahat sa hallway kaya wala nang dahilan para pumunta pa siya roon. Dagdag pa nila, may nag-utos sa kanila na alagaan si Calypso, at nakakagulat ito. Unang beses nila itong narinig. Tinanong ni Calypso kung sino ang nag-utos. Laking gulat niya nang sabihing ito ay ang kanyang ama, si Pierre. Gabi na. Paikat-ikot si Calypso sa labas, litong-lito, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang may utang na loob siya kay Mr. Pierre, at isa siya sa mga tagasunod nito. Palagi siyang nagbubunyi tungkol sa kanya, at ngayon, pati pala si Elle ay alagad din niya. Hindi niya maintindihan kung may kabuluhan ba ang lahat ng ito. Iniisip niya kung anong klaseng Pierre ang naghihintay sa kanya sa likod ng lahat ng ito. Naisip din niyang baka niloloko lang siya nito simula pa noong una, hanggang saan ba niya balak siyang linlangin. Alam niyang wala siyang karapatang magreklamo kung magiging kalaban ito sa kanya. Kaya, kahit halata niya, nagpapanggap siyang hindi niya alam, pero sa pagkakataong ito, iniisip niyang itigil na ang pagpapanggap. Ngunit una sa lahat, kailangan niya itong harapin. Nanalangin siya na sana ay hindi ito masyadong galit. Samantala, iniisip ni Pierre ang mga sinabi ng anak, na baka kailangan daw niya ng pangalawang alagad. Alam na niyang nagsisinungaling lang ito mula pa sa simula. Para sa kanya, parang isang magaan ngunit masakit na pagtataksil. Nang sabihin nitong si Agenor ay kanyang kapatid, nawalan na siya ng gana makisabay. Inisip niyang tapusin na lang ang kanilang master-disciple relationship. At muntik na niyang gawin iyon, pero bigla siyang napatigil nang ngumiti si Calypso sa kanya. Inisip niyang kaya naman niyang tapusin ito anumang oras, dahil kinuha lang niya ang relasyon na ito dahil sa kagustuhang matuto. Pero sa unang pagkakataon, ayaw niyang mawala iyon. Lumapit si Calypso at humarap sa kanya. Pareho silang nagtaka kung bakit parang awkward ang sitwasyon. Palihim siyang umiiyak sa loob. Napansin ni Pierre ang isang bagay sa kanyang kamay at tinanong kung ano iyon. Sinabi niyang may dala siyang regalo para dito. Ipinakita niya ito at tinanong kung interesado ba siya at kung excited siya. Sagot ni Pierre, hindi naman talaga siya excited o curious.
Naisip ni Calypso na hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap, pero kung ganoon ang reaksyon nito, siguro ayos lang. Hindi naman ito mukhang galit. Hindi niya alam kung bakit, pero tila hindi pa handang pag-usapan ni Pierre ang lahat. Naghintay siya at iniisip, siya ba dapat ang magsimula ng usapan? Alam niyang ayon sa plano, ang dala niya ay isang recipe para sa ruga at ruba. Sinabi niyang maghintay muna ito at lulutuin niya ang isang kamanghamanghang putahe. Tinanong siya ni Pierre kung pagluluto ba ang gagawin niya. Matapos ang ilang sandali, tinanong siya ni Calypso kung matagal na ba siyang naghihintay. Sinabi niyang malapit nang matapos. Ipinakita niya ang inihandang pagkain at sinabing ginawa niya ito habang isinaalang-alang ang nutritional balance nito. Medyo may pakialam daw ang tagaluto ng Master's House, pero umaasa pa rin siyang magugustuhan niya ito. Pinakita niya ang pagkain, na sa totoo lang ay mukhang hindi nakakagana kainin. Sinabi ni Pierre, naisip mong balansyado sa nutrisyon. Sagot niya, oo, nakakuha siya ng isang espesyal na recipe na may 3 pangunahing nutrients. Ipinahayag niyang nalungkot siya sa nangyari kaya ito ang kanyang paghingi ng tawad, sa biglaan niyang paghingi na kunin siya bilang pangalawang disipulo, at pati sa pagsama niya sa kanyang kuya. Aminado siyang naging mapilit siya, kaya sorry raw siya. Matagal siyang tinitigan ni Pierre, na tila naaalala kung paano siya unang nilapitan. Nakita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Calypso. Tinanong niya kung ano ang dish na iyon. Tanong ni Calypso, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Pierre, kung magsisilbi ka ng pagkain, dapat ipaliwanag mo kung ano iyon. Kaya ipinaliwanag niya ito raw ang ruga at ruba ng pamilyang Baluga. Pagkatapos ng paliwanag, sinabi ni Pierre na hindi niya ito gusto. At idinagdag pa niyang hindi siya basta tumatanggap ng kahit sinong disipulo. Humingi ng paumanhin si Calypso. Sinabi ni Pierre na huwag na niyang ulitin iyon. Nangako si Calypso na hindi na niya uulitin. Naisip niyang itanong na ngayon at tinawag siya. Sinabi niyang may kakaiba raw na nangyari sa institusyong edukasyonal. Ayon sa kanya, iniutos daw ng kanyang ama kay Leila na bantayan siya. Tinanong niya kung anong ibig sabihin ng utos na iyon. Tinanong siya ni Pierre, at anong ibig mong sabihin doon? Iniisip niya na kahit alam na ni Pierre ang lahat, kailangan pa rin niyang magpanggap na wala siyang alam at tanungin kung bakit ito ginagawa. Dahil nakita niyang nagwakas ang mundo dahil sa Dragon Duke na hindi niya naman talaga pinapansin noon, ayaw na niya ngayon ng mga bagay na hindi tiyak. Tinanong siya ni Pierre kung bakit siya nagtatanong sa kanya gayong hindi naman siya ang kanyang ama. Nabigla siya rito at napakapit sa kanyang mukha, iniisip, ganoon pala, nagtataka siya kung paano niya nalaman na nagsisinungaling siya, at kung bakit pa rin siya tinulungan. Sa ngayon, nagpa siyang sumabay na lang sa daloy para magmukhang natural ang lahat. Sinabi niya na kaedad lang kasi siya ng kanyang ama kaya naisipan niyang baka naiintindihan niya ang pakiramdam nito bilang parehong adulto. Iniisip niya, kung alam na pala niya ang pagpapanggap niya, bakit hindi pa niya ito binanggit? Sagot ni Pierre, hindi lahat ng adulto ay pare-pareho. Nalungkot siya. Alam niyang ayaw lang nitong pag-usapan iyon, at hindi rin niya ito pakikinggan dahil parang hindi patas. Pagkatapos ay inilapag ni Pierre ang tinidor at tinanong siya, hindi ko ba sinabi na mahal kita at pinapahalagahan kita? Sumagot siya, bakit hindi ang tatay ko ang nagsabing siya mismo ang nagmamahal at nagmamalasakit sa akin? Sagot niya, kung ganoon, yun na siguro ang sagot. Napansin niyang wala na ang peklat sa kanyang kamay. Sinabi niya, kaya pala. Samantala, gulat na gulat si Agenor nang makita siya. Iniisip niya kung anong klaseng eksena ito. Sinabihan siya ng master na dagdagan pa ang lakas sa kanyang mga paa habang binibilang niya ang reps. Namangha ang kanyang kapatid, iniisip kung gaano kabigat ang pinapasan niya. Iniisip niyang paano nagagawa ng isang bata ang magbuhat ng bato ng mahigit sa daan-daang ulit sa murang edad. Doon niya napagtanto, ginagamit ni Calypso ang kapangyarihan ng tubig bilang lakas. Tinanong niya ang master kung talagang itatapon niya iyon. Sagot nito, oo, bahagi ito ng training. Pero tumutol siya, literal mo na akong pinapatay. Alam ng kanyang kapatid na hindi na maiiwasan ang mga bagay-bagay. Siya si Pierre's third son, si Agenor, isang henyo na kinilala sa kanyang galing mula pagkabata. Ngunit hindi ito sapat, lagi niyang tinutulak ang kanyang sarili sa hangganan, gustong makipagsabayan sa pinakamagaling.
Dahil walang nais humamon sa kanya, sadyang nambubuli siya ng mga malalakas at tinalo ang mga ito isa-isa, iyon ang aliw niya. Hanggang sa isang araw, lumitaw ang nakababatang kapatid niya, at higit pa roon, tinatawag nito ang kanilang ama na, Master. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero totoo ang nakita niya, tinuturing ng kanilang ama si Calypso bilang disipulo. At alam niyang siya ang tunay na tagapagligtas niya. Kahit nasira ang prinsipyo niyang, tapusin ang malalakas, kung si Calypso ay masyadong malakas para masira, marahil dapat niya itong igalang, sundin, at gawin ang inuutos. Hindi niya kinaya ang nakababaliw na training. Mabilis siyang nagsisi. Sinabi ng master na siya naman ang susunod. Tinanong niya kung pwede bang mas magaan ang bato kaysa kay Calypso. Tinawag niya rin itong, Master. Nabigla ang dalawa. Tinanong siya ng ama, wala ka na bang pride para humiling ng mas magaan? Sagot niya, tama po. Wala na akong pride. Gusto ko lang lumakas sa loob ng abot ko. Iniisip niyang wala namang masama sa pagtawag sa ama nilang, Master, lalo na kung nangangahulugan ito na baka pagbigyan siya ni Calypso. Pagod na pagod si Calypso at nagtanong kung tapos na ba. Natapos na ang training, at sa wakas makakapagpahinga siya. Napansin niya ang isang baso ng tubig. Gamit ang kapangyarihan ni Agenor, inabot niya ito at sinabi, salamat sa pagsisikap mo. Nagtaka si Calypso, anong problema ng lalaking ito? Nasisiraan na ba siya? Napansin niya ang mga mata nito, kumikislap para sa kanya. Nagtaka siya, anong problema sa mga mata niya? Sabi ni Agenor, ang galing, kamangha-mangha, at kahanga-hanga. Sagot niya, okay, sabi ni Agenor, naaalala ko ang isang bagay. Pwede bang humiling ako? Pinayagan siya ni Calypso. Sinabi ni Agenor na may dalawa siyang nakatatandang kapatid. Pangalan ng ikalawa ay Atlan. Sagot ni Calypso, alam ko. Sabi ni Agenor, siya ang hari. Pakialagaan mo rin ang ikalawa kong kapatid. Gulat si Calypso, kilala niyang malas at mainitin ang ulo ni Atlan. Hindi siya mananalo laban sa kanya. Ngumiti si Agenor, masayang sinabi, siguraduhin mong hindi na siya makabawi. Naisip ni Calypso na baka may sama ng loob si Agenor kay Atlan. Sa ilang aspeto, pareho sila ng ugali ni Bayan, pero may kapilyuhan si Atlan. Pareho silang ayaw matalo kaya hindi talaga sila magkasundo sa nakaraang buhay. Pero dati, magkaibigan sila sa larangan ng digmaan. Hindi karaniwang pagkakaibigan, may matinding pagkakapatiran. Sa mga oras ng krisis, sinasabi nila sa isa't isa na huwag masaktan. May pagmamahal na handang mag-alay ng buhay. Ngunit iba na ang kasalukuyan at ang pangalawang buhay. Alam niyang hindi pa niya agad makikita si Atlan. Kaya isinantibi muna niya ang kabaliwang sinasabi ni Agenor. Tinanong siya ng mga batang master kung ano raw ang ginagawa niya. Naisip ni Calypso at tinanong sila, kayo rin ay magkapatid, di ba? Sagot nila, oo. Tinanong niya kung magkasundo ba sila. Gulat sila, isa sa kanila ang nagsabing palagi raw nitong ipinipilit na siya ang nakatatanda. Ang isa naman ay nagbantang itatanong sa kanilang ina. Sinabihan niya silang dalawa na kalma lang at naiintindihan na niya. Sabi ng isa, hindi pa rin nagpapakita si Caron. Alam niyang ilang araw na itong nawawala. Ramdam niya ang kakaibang tensyon. Parang may dalawang panig sa paligid. Nagtataka siya kung ano ang basehan ng pagkakahating iyon. Samantala, lumapit si Layla at tinanong siya kung paalis na siya. Sagot ni Calypso, oo. Tinanong siya ni Layla kung may kailangan ba siya. Hiniling ni Layla na lumapit siya saglit. Tinanong niya kung alam ba niyang malapit na ang family council meeting. Sagot ni Calypso, oo, at dadalo ako bilang kandidato sa pamumuno. Sinabihan siya ni Layla na mag-ingat, ang mga kagaya niyang nominado ay madalas na, nawawala, bago pa man ang pulong. Sagot ni Calypso, ayos lang ako, pero salamat sa pag-aalala. Sabi niya, paprotektahan ako ni Papa. At nandoon rin si Layla. Sagot ni Layla, totoo yan. Pero huwag kang maging kampante, masyadong maraming siwang sa ganitong kalaking pamilya. Binanggit ni Calypso na tatandaan niya ito, iniisip na hindi siya paprotektahan ng kanyang ama kaya kailangan niyang ihanda ang sarili sa darating na family council. Nababalisa rin siya sa tensyong bumabalot sa paligid. Sinabi ng kanyang kapatid na marahil ay dahil ito sa magkakaibang tagapagmana na sinusundan ng bawat isa. Tinanong niya kung bakit naroon ito,
Isinilang daw siya upang sabay nilang harapin si Master. Tinanong niya kung kinakailangan pa niyang sumama sa kanya. Nagulat ito nang malamang nakasakay siya ng kabayo at bumaba, sabay tanong kung may mga tagasunod na ba siya. Ilan na raw ba ang tagasunod niya? Hindi raw siya ang una. Sinabi ni Calypso na kapag ginulo siya ng sinuman, mamamatay sila sa kanyang kamay. Hinamon siya ng kapatid at hinawakan niya ito sa kwelyo, iniisip kung nasaan ang konsensya nito. Sinabi niya na kung susundan ang mga tagapagmana, ito ay ang Baron at Sor family heirs. Tugon ng kapatid, tama siya, at maging sa intermediate institution ay ganoon din ang atmosfera. Tinanong nito kung paano niya balak harapin ang family council. Tugon ni Calypso, ito ang unang beses niyang sasali. Pinayuhan siya ng kapatid na huwag mag-alala dahil ipakikilala niya siya. Alam ni Calypso na hindi masama kung siya ang magpakilala, ngunit pinakamainam sana kung ang kanyang ama, ngunit hindi iyon posible. Binalaan siya ng kapatid na mag-ingat dahil bago pa ang meeting ng pamilya, iba't ibang tao ang lumalapit. Nasubukan na raw niyang makaharap ang panganay at ikalawang kapatid. Hindi raw niya naisip si Calypso noon. Tinanong niya kung siya ba ay magpapasikat, pero pinaalalahanan siyang gamitin ito ng matalino. Ngumiti si Calypso at sinabi, huwag kang gumapang. Pagkalipas ng ilang araw na payapa, nakatanggap siya ng sulat na tahimik siyang magtungo sa likuran. Kung hindi raw siya pupunta, pagbabantaan ang kambal na mahal niya. Para sa kanya ay parang linya ng pangkaraniwang kontrabida ito, kaya naisipan niyang tingnan kung gaano ito kangas. Pagdating niya roon, naroon si Caron. Tinanong siya ni Bayan kung aso ba siya, sabay sabing parang hindi ko naman makita. Minura nito si Calypso kaya nagalit siya at tinanong kung inaakusahang ginagamit niya ang kanyang ganda. Sinabi niyang mas kapaki-pakinabang pa ang utak ng isang daike kaysa sa kanya. Inamin nito na nakaka-curious talaga ang mga chismis. Tinuro siya ni Bayan at sinabing marunong pala siyang magsalita, kaya't hindi katakatakang interesado si Lola sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung sa salita lang ba ay makakakuha na ng interes ng matanda. Tinawag niya itong tanga at inutos na pakawalan ang kambal. Sinabi niyang mananagot ito ng buo. Natatawa si Atlan at sinabing tila hindi basta salita lang ang anak ni Pierre Aquaciedel. Tinanong niya kung umaasa lang ba si Calypso sa ama niya. Tugon niya, hindi minana niya ang talento nito at dapat tandaan iyon. Tinawag niya sina Ruga at Ruba at inutos na sumigaw na. Sinabi ni Bayan na ito ay madaya habang pinagmamasdan sila. Walang duda, malalakas ang mga killer whale. Ngunit bawat kapangyarihan ay may sariling armonya, bawat hayop sa dagat ay may sariling evolved na sandata. Ang sandata ni Naruga at Ruba ay ang kanilang sigaw. Lahat ay nagsimulang magreklamo na masakit sa tainga, isa itong ultrasonic scream na parang pinupunit ang pandinig. Inutusan niya si Agenor na iligtas ang kambal. Sinabi nitong siya na ang bahala. Napansin ni Atlan si Agenor ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Calypso sa kwelyo at tinanong kung saan ito nakatingin. Sinuntok niya ito. Nagulat si Atlan at tinawag siyang walang kwentang nilalang. Tinanong siya ni Calypso kung anong pakiramdam na saktan ng isang walang kwentang, tulad niya. Inutusan niya si Agenor na kahit anong mangyari, protektahan ang kambal. Tinanong siya ni Agenor kung kailangan pa ba niya ng tulong. Tinanong naman ni Calypso kung alam ba niya kung sino siya. Tinawag niya ang iba pang mga bata, ano ba kayong lahat? Natamba agad. Tinawag niya silang mga duwag at inutusang sumugod kasama siya. Naisip ni Agenor kung pwede na ba itong tawaging battlefield. Karaniwang mabangis ang laban ng mga orca dahil gumagamit sila ng kapangyarihan ng tubig, ngunit ito ay parang away ng aso. Sinabi ni Bayan na pigilan siya, sabay tanong kung hindi ba nila kayang patumbahin siya. Inutos niyang gamitin ang tubig, at naisip niyang kung sa hindi pa siya nagigising sa tunay niyang lakas ay ganito na, paano pa kung gising na mas mahusay pa siya kaysa sa panganay. Patuloy sa pananakit si Calypso. Sinabi ni Bayan na kung hindi siya kayang talunin, kunin ulit bilang bihag ang kambal. Nakakita si Agenor ng isang lalaki. Sinabihan siya nitong huwag pansinin ang iba. Lumapit ito at sinabing agad siyang nagpunta matapos makatanggap ng mensahe. Tinanong niya kung anong klaseng sitwasyon ito. Umiiyak ang ama ni Naruga at Ruba habang sinasabi niyang hindi dumidilat si Ruga. Sinabi ni Agenor na sandali lang, ipapaliwanag niya mamaya. Malapit na raw matapos ang laban ni Calypso at malapit lang sila sa gusali. Dahil sa kaguluhang ito, dumating si Layla at pinatigil ang lahat.
Sinabihan siya na ipaliwanag ang sitwasyon sa lahat. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Calypso kung pwede ba siyang magpahinga muna. Uminom siya ng tsaa at sinabi kay Layla na sasabihin na niya, ang panig nila ang unang inatake. Ang kambal na white dolphin human ay inatake. Tinanong niya si Layla kung naniniwala ba siyang mga bata lang sila, at halos wala pa silang edad. Mga orca ang nagpoprotekta sa mga bata at alam niyang alam ito ni Layla. Hindi lang ito tungkol sa mga balyena, ito ay tungkol sa mga mandirigmang balyena at may mga patakaran na dapat sundin sa institusyong ito. Ipinagdiinan niyang bawal saktan ng mga estudyanteng nasa advanced institution ang mga nasa beginner institution. Isa itong lumang patakaran at kahit walang pakialam ang iba, basta't hindi mahuli, ayos lang. Ngunit ito ay patakarang idineklara sa ngalan ng pamilya honor ng mga orca. Hindi ito dapat binabaliwala, kaya, opisyal na humihiling si Calypso ng disciplinary committee. Alam niyang naniniwala si Bayan sa kanyang kakayahan at estado, at pwedeng palipasin ito ng tahimik. Ngunit mas kinamumuhian ni Grandma ang paglabag sa mga patakaran kaysa sa karahasan. Hindi niya kabisado ang personalidad nito, kaya hindi siya dapat basta-basta kumilos bilang isang time regressor. Ngunit sinabi niya sa kanila na umaasa siyang gaganapin ito sa harap ng pinakamataas na lupon ng disiplina, at dahil may kaugnayan siya sa kaso, mahalaga na makilahok siya. Alam niyang hindi ito magiging mahirap. Ngunit sinabi sa kanya na kailangan siyang samahan ng isang tagapangalaga sa harap ng pinakamataas na lupon ng disiplina, na ikinagulat niya. Sa madaling salita, kahit dumalo siya, kailangan niyang isama ang kanyang ama. Pinilit niyang maging matatag. Hindi niya inaasahang mangyayari ito, ang plano lang niya ay mapatawag ang komiteng pandisiplina, ngunit ngayong hinihingan siyang isama ang kanyang mga magulang, naguguluhan siya kung ano ang sasabihin niya. Naisip niyang, sasabihin ba niyang binugbog niya si Bayan? Hindi niya alam kung gugustuhin ba ng kanyang ama na dumalo sa isang komiteng pandisiplina bilang ama niya. Paano kung bigla nitong igiit na hindi siya ang kanyang anak? Labis siyang nabalisa. Hanggang dito na lang muna mga kavid, maraming salamat.